Mayong hapon sa inyong tanan, ako day si Rosemary Aninyon. Ug karong adlaw i-present nako akong case study bahin sa globalization based sa project criteria nga gikinahanglan. Ang atong focus kay ang GIK Mart, usa ka local business diri sa Butuan City nga nagsilbing direct link sa international marketplace. Ang globalization dili lang para sa mga dagkong multinational corporation. Dako gid kaayo og epekto sa atong local community pinaagi sa mga international trade network. Ang GIK Mart nag-specialize sa pag-source o pag-distribute og imported goods nga wala gi-manufacture diri sa Pilipinas. Mao nga perfect kaayo sila nga subject para ani nga analysis. Tan-aw nato ang sinugdanan sa atong one-site interview sa usa sa ilang mga staff. Sa among pag-istoryahan ay nag-focus gid mi sa dagan sa international trade product importasyon. Gi-explain sa staff nga gina-cater gid nila ang usa ka specific nga local consumer niche. Ilabi na ang mga estudyante o mga batan-on nga nagtrabaho nga nangita og mga trending nga global food and mga beverage products. Nahimo nila pinaagi sa paghimo og mga supply connection diri sa mga international market sama sa South Korea. Sama sa makita ninyo ani nga mga example gikan sa inventory sa tindahan, nag-stock ang GIK Mart og mga specialized global products. Usa na ni ana ang South Korea lots of aloe vera drink nga makita sa screenshot. Nga naa pa gyud ang iyang original foreign labeling, pati na ang mga international chocolate beverage sama sa kakaulat nga makita sa screenshot sab. Kani nga mga items nagahatag sa business og unique nga competitive advantage diri sa Butuan City kay nagsatisfy man nila ang local demand sa mga tao para sa mga international brands ug makapadasig sab nila nga magsigi og anhi ang mga customers. Kini nga first hand account nagpakita gyud nga ang globalization mura og 50-50 para sa local retail. Sa usa ka bahin, ang open trade nagtugot sa usa ka negosyo diri sa Butuan nga malipay ang mga consumer pinaagi sa mga Korean goods. Pero sa pikas bahin tungod sa kalayo sa distansya, ma-expose sila sa grabing supply chain vulnerabilities. Ang taas nga transit times nagpasabot nga low inventory security ug kung matay-up ang ilang kapital sa mga mahal nga mga stagnant o magtanggong ang ilang cash flow kung hinay ang halin sa mga items. Para maka-adapt ani nga global nga mga challenges, ang akong recommendation para sa GIK Mart kay maghimo og secondary distribution partnerships sa mga mas dagkong cosmetics multi-brand consolidators diri mismo sa Pilipinas. Pinaagi sa pag-source sa uban nilang international inventory gikan sa mga dagkong national hubs kaysa mag-order diretso sa overseas. Mas mapamubo nila ang mga waiting times sa shipping, malikayan ang pagkahurot sa stock ug sa ug mas mapaligid pa nila og tarong ang ilahang business capital. Good afternoon, ma'am. Yes, good afternoon. By the way, ma'am, I'm Rosemary Aninyon from PCCI. Pwede ba kita maistorbo saglit, ma'am? For my interview. Walang problema. Maupo ka muna. Thank you, ma'am. This video kasi, ma'am, is regarding about case study planning on globalization, ma'am. Okay. Anong gagawin natin? Magtanong lang sana ako, ma'am, kung may binibenta ba kayo dito na about may binibenta ba kayo dito ng local products at imported products here at your store?
Yes, Iha, meron po kaming local product na naka-display dito sa GIQ Mart, pero konti lang. Selected item lang po ang nasa amin dito. Yung item lang sila po, like corn coffee, then meron kaming salted peanut and the peanut butter. Tapos, ang source po namin yan is dito lang sa Butuan City para pag out of stock, madali lang sila namin matatawagan at makadeliver din agad sila sa amin. Tapos yung sa imported product po, meron po kami dito pero kagaya ng local product na konti lang yung mga sellable item. Like samyang na palagi hinahanap ng mga estudyante particularly. Then, meron po kaming kakaulaw pero hindi masyado siyang syllable kasi medyo mahal. Yung mga customer namin is yung mga walk-in lang. Tapos meron din kami biscuit, peanut butter, and tapos yung yan na biscuits, chocolate, coated chocolate, yan lang. Then, ang source po namin is from Korea. So, ano po ma'am yung masasabi mo about sa local products na positive impact ma'am? Regarding po sa local product, yung mga ibinita namin dito sa tindahan is pinili namin yung mga item, yung binabanggit ko, yun lang ang kumbaga madaling mabinta or kasi para yung capital namin is ma-roll out, hindi mag-standby. How about imported Yung ma'am? imported product, meron yung mga item na sellable, medyo hindi po masyadong yung inventory namin is mataas kasi mahirap yan natin kumbaga mag-order kasi malayo. Tapos yung mga item po na hindi masyadong sellable, kunti lang para yung pag-roll natin sa ating capital is hindi ma-standby. Ganun mo lang. Okay, thank you for wala naman siguro. Okay, you're always welcome lang. Nice, ma'am. Thank you ma'am. Thank you for your time. Thank you so much. Bye-bye. Thank you. Study hard! Sa among pag-inistoryahan ay nag-focus gid mi sa dagan sa international trade ug product importasyon. Gi-explain sa staff nga gina-cater gid nila ang isa ka specific nga local consumer niche. Ilabi na ang mga estudyante nga mga batanon nga nagtrabaho nga nangita og mga trending nga global food and beverage products. Nahimo ni nila pinaagi sa paghimo ng mga supply connections diri sa mga international markets sama sa South Korea. Sa makita ninyo nga mga example gikan sa inventory sa tindahan, nag-stock ang GIQ Mart og mga specialized global products. Usa na ni ana ang South Korea Lot aloe vera drink nga nakita sa screenshot. Nga naa pa gyud ang iyang original foreign labeling. Pati na ang mga international chocolate beverage sama sa kakaulat nga makita sa screenshot. Kani nga mga items naghatag sa business og unique nga competitive advantage diri sa Butuan City. Kaya nag-satisfy man ang Manila ang local demand sa mga tao para sa mga international brands ug makapadasig sab nila nga magsigi og anhi ang mga customers. Kani nga first-hand account nagpakita gyud nga ang globalization mura og 50-50 para sa local retail. Sa usa ka bahin, ang open trade nagtugod sa usa ka negosyo diri sa Butuan nga malipay ang mga customer pinaagi sa mga Korean goods. Pero sa pikas bahin tungod sa kalayo sa distansya ma-expose sila sa grabing supply chain vulnerabilities. Ang taas nga transit times nagpasabot nga low inventory security ug kung matay-up ang ilang kapital sa mga mahal nga imported goods, risgo kaayo
risko kaayo mag-stagnant o magtanggong ang ilang cash flow kung hinay ang halin sa mga items. Para maka-adapt ani nga mga global challenges, ang akong recommendation para sa GIQ Mart kay maghimo sila og secondary distribution partnership sa mga dagkong domestic multi-brand consideration diri mismo sa Pilipinas. Pinaagi sa pag-source sa uban nilang international inventory gikan sa dagkong national hubs kaysa mag-order dito sa overseas. Mas mapamubo nila ang waiting time sa shipping. Malikayan ang pagkahurot sa stock ug mas mapaligid pa nila og tarong ang ilahang business capital.